Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang naglalagablab ng mga pasabog at tumatikabong mga labanan sa latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa simula nga ng chapter 5, may makikita natin ang isang napaka-interesanteng flashback na naganap mahigit 800 taon nang nakakalipas. At ito nga'y walang iba kundi ang makasaysayang pagsasalubong ng landas ni Im-sama at Joy Boy. Dito may una nating maririnig ang tinig ni Joy Boy na sinusubukang kausapin ang nasa kabilang linya ng isang misteryosong aparato na siyang nagsisilbing telepono sa panahon ng Ancient Kingdom. Sa una nga ay tila ba medyo napuputol pa ang koneksyon, subalit hindi nagtagal at sumagot na rin ang individual na nasa kabilang linya at malalaman natin na siya pala yung mas batang bersyon ni Im-sama. Dito may tinanong ni Joy Boy kung ano raw bang pangalan ng individual na tumanggap ng kanyang tawag. Kagad namang sumagot ang nasa kabilang linya at sinabing siya si Imo. Pagkasagot ni Im-sama ay tinanong naman niya kung sino raw ba itong tumatawag sa kanya. At base nga sa pagsagot at pagtatanong dito ni Imo, ay muli nating mapapansin ang kanyang formal at makalumang paraan ng pagsasalita. Di tulad ni Joy Boy, nakapareho lang sa mga pangkaraniwang karakter sa kwento kung makipag-usap. Pagkatapos namang magtanong ni Im-sama ay sumagot ang nasa kabilang linya at sinabing ang pangalan niya ay Joy Boy. At habang sinasabi nga yan ni Joy Boy, ay makikita rin natin ang ibabang bahagi ng kanyang muka, kung saan kapansin-pansin at hindi talaga makakaila ang napakalaking pagkakapareho ng itsura nila ni Luffy. Diyan naman nagtapos ang flashback fam at kagad na ring bumalik sa kasalukuyan ng chapter, kung saan makikita natin ulit si Im-sama na patuloy pa rin ang paghabol sa kanyang paghinga pagkatapos niyang saluhin ang buong persa ng napakalakas na suntok ni Luffy. Sinabi ni Im-sama na alam naman raw niya na hindi talaga si Luffy si Joy Boy dahil matagal na panahon na nga itong pumanaw. Gayunpaman ay sa kabila raw nito ay bakit ba bumabalik pa rin sa kanyang alaalang lahat ng kanilang pinagsamahan sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Luffy. Habang sinasabi naman niya ni Im-sama ay makikita natin na kaharap na pala niya ngayon si Luffy at pareho silang lumulutang sa ibabaw ng malawak na kagubatan ng Sunrealm ng Elbaf. Dito may bigla na lang nagpalabas ng itim na alab ng apoy sa kanyang kaliwang kamay si Im-sama gamit ang kanyang misteryosong teknik na omen. At kapansin-pansin na hindi lang ang kamay ni Im-sama ang ginamitan niya ng omen dahil pati na ang kanyang buong kaliwang braso ay nabalutan na rin ngayon ng naglalagablab na itim na apoy. Sa puntong to may aktong susuguri na ni Im-sama si Luffy. Habang si Luffy naman ay sinagot ang huling tanong ni Im-sama kung bakit raw ba naaalala niya si Joy Boy sa tuwing nakikita niya ang mukha nito. Dito ay naiinis na sinabi ni Luffy na wala naman raw siyang nalalaman sa pinagsasasabi ngayon ni Im-sama. Hindi naman nagtagal at pinakawala na nga ni Im-sama ang kanyang atake na nagmistulang isang lumilipad at nag-aalab na kamao na kaagad namang dumiretso sa direksyon ni Luffy. Subalit sa punto nga natatama na sanang nag-aapoy na suntok ni Im-sama sa mukha ni Luffy, bigla naman niyang pinahabang kanyang leeg upang maiwasan ng paparating na atake. Naging epektibo ang ginawang yan ni Luffy fam at matagumpay niyang nailagan ng naglalagablab na atake ni Im-sama. Yun nga lang ay makikita natin na meron palang sariling buhay ang nag-aapoy na kamao ni Imo. Kaya sa oras nga na mapansin ng mga ito na nagawang maiwasan ng kanilang target ang sinagawa nilang atake, ay nagdesisyon silang sundan at habulin ang ulo ni Luffy. Maririnig pa nga natin ang omen ni Im-sama na sabay-sabay sinisigaw ang direksyon kung saan nagpunta ang kanilang target. At hindi nga nagtagal fam, ay matagumpay na ring natamaan ng nag-aapoy na suntok ni Im-sama ang ulo ni Luffy. Makikita natin dito fam na nagsilbing extension ng katawan ni Imo ang pinalabas niyang omen. At sa pamamagitan nga nito, ay tila ba nagawang magaya ni Im-sama ang malagomang katangian ng katawan ni Luffy. Kaya naman dahil dyan ay mas lalo pang tumibay ang popular na teorya
na maaring may kakayahan talagang taglay na Devil Fruit ni Im-sama na kopyahin ang kapangyarihan ng anumang Devil Fruit ability. Pagkatapos namang maabutan ng nag-aapoy na suntok ni Im-sama ay kagat na bumulusok ang katawan ni Luffy pabagsak sa lupa. At sa lakas nga ng kanyang pagbagsak ay nagresulta ito sa isang malakas na pagsabog. Sa kabila naman fam ng matinding atake na tinanggap ni Luffy ay nagawa niyang makabalik kagad sa laban. At ngayon ay makikita natin na sinusugod na ulit niya si Imu. Habang nasa akto naman ng pagsugod si Luffy ay mapapansin natin ang naiwang epekto ng nag-aapoy na suntok ni Im-sama sa kanya. Dahil tila ba nagawa nitong masunog ang kanyang buong katawan pati na ang kanyang buhok. Dito fa may galit na galit at gigil na gigil si Luffy na makabawi sa ginawa ni Im-sama sa kanya. Habang si Imo naman ay nanatiling kalmado at hinihintay lang kung ano pa ang susunod na gagawin ni Luffy. Kaagad namang nagpakawala ng isang malakas na suntok si Luffy. Yun nga lang ay sakto rin namang naglaho si Im-sama sa kanyang harapan. At sa isang iglap ay bigla na lang tong napunta sa kanyang likuran. Sa bilis nga fam ng pagkilos dito ni Im-sama ay para bang lumalabas na meron din siyang kakayahang gumamit ng teleportation ability. Dahil katulad nga ng ating nasaksihan ay bigla-bigla na lang siyang nawawala. At sa isang kisap mata ay lumilitaw sa likuran ng kanyang kalaban. Habang nasa likod naman ni Luffy si Im-sama ay sinubukan itong umatake gamit ang kanyang malasibat na signature weapon na may bali-balikong talim. Subalit sa punto na tatama ng talim ng sandata ni Im-sama sa likuran ni Luffy ay doon rin naman biglang nawala si Straw Hat. Tila kinabigla naman ni Im-sama ang biglang pagkawala ni Luffy kaya ginala niya ang kanyang mga mata upang hanapin kung saan ba ito nagsuot. At sa dulo ng panel ay kapansin-pansin na tila ba may kung anong bagay na nakita si Im-sama sa may bandang itaas, dahilan upang siya ay mapatingala. At sa puntong yan fam ay doon na siya pinaulanan ni Luffy ng sunod-sunod at hindi mabilang na malalakas na mga suntok. Ang kaso nga lang ay bago pa tuluyang matamaan ng machine gun ng mga suntok ni Luffy si Im-sama, ay bigla niyang pinaikot ang kanyang sandata na nagsilbing epektibong pananggalang upang hindi siya matamaan ng walang tigil na pag-atake ni Luffy. Ang matagumpay namang pagsalagnayan ni Im-sama sa kanyang malalakas na suntok ay labis na kinainis ni Luffy. At dito hindi niya lubos maisip kung paano hindi na niya magawang matamaan ni kahit isang suntok man lang si Im-sama. Gayong kanina lang ay nagawa niya itong mapalipad sa pamamagitan ng isang atake lang. Pagkatapos yan fam, si Im-sama naman ang sunod na umatake, kung saan muli siyang nagpalabas ng omen gamit ang kanyang dalawang kamay. At mula dito ay pinakawalan ni Im-sama ang kanyang atake papunta sa direksyon ni Luffy, na para bang isang bala ng kanyon. At katulad nga fam sa isang kanyon, ay kagad na sumabog ang pinakawalang omen ni Im-sama, na tumama sa mismong lugar kung saan naroon si Luffy kanina. Sa sumunod na panel naman fam ay malalaman nating bahagya palang naiwasan ni Luffy ang pinakawalang atake ni Imu sa pamamagitan ng pagpapaikot niya sa kanyang mga paa na tulad sa gulong ng isang sasakyan. Pagkakita naman ni Im-sama na nagawa palang makiiwas ni Luffy ay muli siyang nagpalabas ng bola ng apoy na gawa sa omen. Subalit sa pagkakataong to ay hindi lang isa, kundi sandamakmak na bola ng itim na apoy ang kanyang pinalabas. Dito fam ay makikita natin ang mga bola ng omen na mabilis na lumilipad papunta sa kinaroroonan ni Luffy. At sa punto nga na napalingon si Luffy, ay bigla na lang napalawa ang kanyang mga mata at dila dahil sa labis na pagkagulat nang makita niyang magkakasunod na bola ng itim na apoy na nakabuntot na pala sa kanyang likuran ngayon. Dito fam ay napatanong si Luffy kung bomba raw ba ang bawat isa sa mga bolang to na humahabol sa kanya. Nasasabog sa oras na tumamang mga ito sa kanilang target. Kaya naman bilang pangtapat sa nakaka-overwhelm na teknik na yan ni Im-sama, ay kagad na naghanda si Luffy na magpakawala ng kanyang sariling atake na siya namang magsisilbing pang-counter niya sa opensa ni Imu. Sa dulo ng panel na yan fam ay maririnig natin si Luffy na binibikas ang salitang Gomu Gomu no. At kasabay nito ay makikita rin natin ang sunod-sunod na suntok ni Luffy na sabay-sabay namang sumalubong sa paparating na mga itim na bola ng apoy ni Im-sama. Dito na fam sinigaw ni Luffy ang pangalan ng kanyang ginamit na teknik. At ito'y walang iba kundi ang Gomu Gomu no Jet Gatling.
Sa eksenang ito ay makikita natin ang mabibilis na suntok ni Luffy na isa-isang tumama sa paparating na omen bombs ni Im-sama. At dahil nga epektibong na-counter ni Luffy ang mga paparating na bomba, ay naiwasan rin niyang makatanggap ng anumang pinsala mula sa napakatinding atake na iniimo. Pagkatapos naman fam ng magkakasunod na salpukan ng malalakas na atake, kagad na kumilos si Luffy upang siya naman ang maunang maglunsad ng opensiba laban kay Im-sama. Tila napasimangot naman si Im-sama sa kung anumang sunod na ginawa ni Luffy. At dito fa may malalaman natin na kaya naman pala ganun ang naging reaksyon ni Im-sama ay dahil sa panibago at kakaibang transformation na ginamit ng Gear 5 form ni Straw Hat. Tinawag ni Luffy ang bagong form na ito na Gomu Gomu no Genie, kung saan nag-transform siya bilang isang dambuhalang genie. Sa sobrang laki nga fam ng bagong transformation na yan ni Luffy ay nagmukha lang isang ordinaryong tao si Im-sama. Kung ikukumpara ito sa Gear 5 Genie form ni Luffy na nagmistulang isang giant. Pagkatapos namang makapag-transform ni Luffy ay sinabihan niya si Im-sama na wag raw nitong isipin na hindi niya nakita ang naging laban nila ni Prince Loki. Sinabi ni Luffy na hindi niya raw hahayaang basta-basta na lang mawala ng saysay ang nangyaring pagkamatay ni Loki at ang pagsasakripisyo nito sa kanyang buhay. Pagkasabi naman niya ni Luffy, kagad na napasigaw si Prince Loki na sinasabing buhay pa raw siya at hindi pa patay katulad ng iniisip ni Straw Hat. At sa sobrang pagkainis pa nga dito ni Prince Loki, tinawag niyang bungol itong si Luffy. Masaya namang sumagot si Luffy at sinabing mabuti raw at buhay pa pala si Prince Loki dahil ang buong akala niyang araw ay natuluyan na ito. Habang nagsasalita naman si Prince Loki, kapansin-pansin ang kanyang pag-ubo at ang paghabol niya sa kanyang paghinga na isang malaking senyales na hindi pa rin siya nakaka-recover mula sa matitinding pinsalang tinanggap niya mula kay Im-sama. At dahil nga fam hindi nakatest si Prince Loki na hindi sagutin ang naging makulit na pahayag ni Luffy, ay nalaman tuloy ni Im-sama ang lugar kung saan siya nagpapahinga. Kaya naman dahil dyan ay kagad na naghanda sa pagpapakawala ng isang malakas na atake si Im-sama upang tuluyang tapusin ang buhay ng Accursed Prince. Kagad namang pinagsisihan ni Prince Loki ang kanyang naging desisyong sumabat kay Luffy dahil ngayon napunta na ulit sa kanila ni Ragnir ang atensyon ni Im-sama. Talagang tagilid ang lagay dito ng Accursed Prince fam dahil hindi pa siya nakaka-recover mula sa malalalim na sugat na binigay sa kanya ni Imo, kaya hindi pa niya kayang tumanggap ng panibagong pinsala. Minabuti naman ni Ragnir na ipangharang ang kanyang katawan upang magsilbing kalasag ng Accursed Prince mula sa paparating na malakas na atake ni Im-sama. Kagad rin namang sinaway ni Prince Loki ang planong pagsasakripisyo ni Ragnir at sinabing iwan na raw siya nito para iligtas ang kanyang sarili. Sa kabila naman fam ng matinding takot ay hindi pa rin sinunod ni Ragnir ang utos ng Accursed Prince at nanatili lamang ito sa kanyang kinatatayuan upang saluhin ang atake ni Im-sama. Mabuti na lang fam at bago pa nga tuluyang tumama kina Ragnir ang omen bombs ni Im-sama ay doon naman saktong sumulpot si Jinbei at matagumpay na sinalagang malakas na atake. Dito fa may ginamit ni Jinbei ang kanyang signature fishman karate technique na Arabesque Brick Fist upang magpalabas ng malalakas na shockwave gamit ang water vapor sa hangin na siya namang walang kahirap-hirap na humarang sa omen attack ni Im-sama. Sa eksenang to fa may matatandaan natin na isa nga palang giant ice squirrel si Ragnir, kaya naman tila ba nagmukhang isang duwende si Jinbei sa kanyang harapan. Labis namang kinagulat ni Ragnir ang hindi inaasahang pagdating ni Jinbei dahil ang buong akala niya nga ay tatama na siya ng atake ni Im-sama. Tuwang-tuwa naman si Luffy sa naging inisyatiba ni Jinbei na protektahan sina Prince Loki at Ragnir. Dito fa may tinanong ni Jinbei kung gusto raw ba ni Luffy na protektahan niya ang sugatang giant at ang kasama nitong dambuhalang squirrel. Kinumpirma naman ito ni Luffy at sinabing kaibigan raw niya sina Prince Loki, kaya ipapaubayan raw niya kay Jinbei ang kanilang kaligtasan. Pagkasabi niya ni Luffy, inis namang sumagot ang Accursed Prince at tinanong kung sino raw bang tinatawag na kaibigan ni Luffy dahil wala naman raw siyang sino mang tinuturing na kaibigan. Makikita naman natin si Ragnir na para bang natulala kay Jinbei
dahil sa kanyang pagkamangha sa ginawa ng Straw Hat Helmsman na pinapakita nga ng pagkinang ng kanyang mga mata. Tinanggap naman ni Jinbei ang utos ni Luffy at sinabing siya na raw ang bahalang magprotekta kina Prince Loki at Ragnir, kaya mag-focus lang raw si Luffy sa kanyang laban. Mapapansin naman natin si Nami at Usopp sa dulo ng panel na pinag-uusapan kung sino raw ba tong misteryosong individual na nilalabanan ngayon ni Luffy. Sumagot naman si Brook at sinabing malinaw naman raw na mas mataas ang ranggo ng individual na ito kaysa sa mga Holy Knights. Subalit ang buong akala niya raw ay tanging mga miyembro lang ng 5 Elders ang siyang nakakataas sa mga Holy Knights. Kaya isa raw talagang malaking misteryo ang totoong katauhan ng individual na to. Sumagot naman si Usopp at sinabing baka naman raw ang individual na kalaban ni Luffy ang tumatayong pinuno ng mga Holy Knights. Muli namang sumagot si Brook at sinabing ang world government lang raw ang natatanging malaking organisasyon sa mundo na nababalot ng ganito katinding misteryo. Pagkatapos naman yan ay biglang tinawag ni Frankie ang atensyon ni Brook upang ipalam sa kanya na malapit na raw matunaw ng tuluyan ng yelo na bumabalot sa katawan ni Princess Shuri. Tila bigla namang nataranta si Brook at nagkukumahog na tinanong ang kanyang sarili kung ano nga bang dapat gawin sa katawan ng tao na nakulong sa yelo. Sumagot naman ng ibang Straw Hats at sinubukang alalahanin kung ano nga bang kanilang ginawa ng mga panahong nagyelo ang katawan ni Luffy at Robin pagkatapos nilang makaharap si former Marine Admiral Aokiji. Labis namang kinugulat ni Brook ang kanyang narinig dahil wala siyang kamalay-malay na nagyelo na pala dating mga katawan ni Luffy at Robin. Sa dulo naman ng panel na yan may makikita natin si Im-sama na tila ba nababahala dahil malapit nang makawala ang katawan ni Gonko mula sa dambuhalang bloke ng yelo. Kahit na nga ang pagtawag ni Brook ng Princess Shuri kay Gonko ay labis ring pinag-aalala ni Im-sama. Habang malalim naman ang iniisip ni Im-sama ay bigla na lang nating maririnig ang tinig ni Luffy na sinasabi ang mga katagang Gomu Gomu no. At sa sumunod ngang panel ay makikita na natin si Luffy na nasa harapan na pala ngayon ni Im-sama. Dito may ginamit ni Luffy ang kanyang bagong atake na tinawag niyang Gomu Gomu no Sucker Punching Bullet. Makikita rin naman natin sa eksenang to ang malalaking itim na kidlat na lumalabas sa kamao ni Luffy na siya namang senyales na ginamitan ni Luffy ng Advanced Conqueror's Haki ang teknik na ito. Sa kabila naman ng bagong malakas na atake ni Luffy, ay tila ba hindi man lang nahirapan si Im-sama na salagin ito. At sa pamamagitan nga lang ng simpleng pag-unat ng kanyang kamay, ay madali lang napigilan ni Im-sama ang paparating na Advanced Conqueror's Haki coated attack ni Luffy. Pagkatapos yun may makikita naman natin si Im-sama na minarkahan ng mahabang balbas ng genie form ni Luffy gamit ang kanyang Omen. Isang marka na magsisilbing target na automatic na susundan ng sunod na papakawalang atake ni Im-sama. Katulad nga ng nasaksihan natin sa huling teknik na kanyang ginamit upang tuluyang mapabagsak si Prince Loki. Pagkatapos namang mamarkahan ni Im-sama ng kanyang Omen ang balbas ng genie form ni Luffy, ay tinanong niya kung hindi raw ba nakita ni Straw Hat ang ginawa niyang paglampaso sa Accursed Prince sa kabila ng pagkakaroon nito ng mas malaki at dambuhalang katawan. Pagkasabi niya ni Im-sama ay doon na rin niya ginamit ang kanyang teknik na Stigma na parehong atake na pinangtalo niya kay Prince Loki. Dito may makikita natin na mula sa kinatatayuan ni Im-sama ay bigla na lang lumabas ang isang dambuhalang espada na gawa sa itim na alab ng apoy at malakas na enerhiya. Mabuti na lang at sa oras na ginamit ni Im-sama ang teknik na yan ay naisipan ni Luffy na i-deactivate ang kanyang dambuhalang genie form at bumalik sa normal na Gear 5. Kaya naman dahil nga ginawa yan ni Luffy ay napawalang bisa na rin ang marka na iniwan sa kanya ni Im-sama na siya namang nagresulta upang matagumpay niyang maiwasan ang napakalakas na atake na nakapagpatumba sa napakakunat na depensa ni Prince Loki. Pagkatapos naman yan may makikita ulit natin si Im-sama na naghahanda na naman sa pagpapakawala ng kanyang susunod na atake. At sa isang iglap ay kagad siyang nagpalabas ng sunod-sunod na mga itim na bolang apoy na mabilis namang nagtungo sa kinaroroonan ni Luffy. Dahil dyan may napilitan na naman si Luffy na lumagay sa depensa
At ngayon ay makikita natin siyang sinusubukang takbuhan ng magkakasunod na omen na humahabol sa kanya. Kasabay niyan fam ay makikita rin natin na nagdesisyon na pala si Imsama na bumaba na muna sa lupa mula sa kanyang pagkakalutang sa ibabaw ng kagubatan ng Sunrealm. Pagkatapos niyang lumanding sa lupa, ay tsaka naman niya pinaikot ng napakabilis ang kanyang sandata. At habang pinapaikot ito ay bigla na lang tong nag-transform bilang isang maliit na bola ng itim na apoy. Mula naman fam sa Ring of Black Flames na nasa likuran ni Imsama ay biglang lumabas ang isang panibagong sandata na isang nagliliyab na kulay itim na espada. Pagkatapos niya ay makikita naman natin si Imsama na tangan-tangan na ngayon ang kanyang bagong sandata na tinawag niyang Emptiness Sword Bohu. Mukhang isa talaga sa pinakakapangyarihan ni Imsama yung pagiging bihasa niya sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga sandata. Dahil sa pagkakataong ito, ay ang Emptiness Sword Bohu na ang ikalimang sandata na ginamit ni Imu mula nung nag-teleport siya papuntang Elbaf. Una na nga dito ang misteryosong malasibat na sandata na may bali-balikong talim sa dulo. Ikalawa yung Divine Punishment Sword Nemesis na isang black blade na tinarak ni Imsama sa katawan ni Prince Loki. Ikatlo ay ang Wrathful Swordgram na kanyang ginamit para salagin ang isa sa pinakamalalakas na lightning attacks ng Accursed Prince. Ikaapat ay ang Vengeful Demon Sword Stigma na siyang tuluyang nagpabagsak kay Prince Loki. At ang ikalima naman ay ang gamit-gamit niya ngayon na Emptiness Sword Bohu. Base naman fam sa sumunod na eksena ay mukhang hindi lang basta pangkaraniwang sandata ang bagong espadang ito na nilabas ni Imu. At ito ay dahil makikita natin na bigla na lang natuyot at namatay ang lahat ng mga puno sa malawak na kagubatan ng Sunrealm mula nung nilabas ni Imsama ang kanyang ikalimang sandata. Kaya siguro Emptiness Sword Bohu ang pangalan ng espadang to fam. Dahil may kinalaman sa kamatayan ng totoong kakayahan ng espesyal na sandata na to ni Imu. Dito fam ay muli namang bumalik ang eksena kay Luffy, na ngayon ay patuloy pa rin ang pagtakbo papalayo sa mga pinalabas na itim na bolang apoy kanina ni Imsama. Laking gulat naman ni Luffy nang mapansin niya na bigla na lang natuyo ang lahat ng mga puno sa makapal na kagubatan ng Elbaf. At habang patuloy pa rin ang pagtakbo ni Luffy, upang takasan ng humahabol sa kanyang mga sumasabog na black fireballs, ay bigla na lang nagsalita si Imsama at sinabing mas maganda na raw ngayon ang tanawin sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Sumagot naman si Luffy at sinabing dahil raw sa malaking pagbabagong ito sa kagubatan ay mas malino na niyang nakikita ngayon kung nasan si Imsama. Sa dulo naman ng panel ay tila babigla na lang napahinto si Luffy mula sa mabilis niyang pagtakbo. At sa kung anong dahilan ay para bang gulat na gulat si Luffy. At tila ba hindi niya lubos maisip kung totoo ba talaga ang nakikita ng kanyang mga mata. Habang nangyayari yan fam, ay sabay naman nating maririnig ang tinig ni Imsama na sinasabing alam naman raw talaga niya at malinaw sa kanya na hindi talaga si Luffy si Joy Boy. Pagkasabi niya ni Imsama ay bigla-bigla namang bumulwak ang dugo mula sa bibig at ilong ni Luffy. At pagkatapos nga ng nakakabiglang eksenang yan, ay saka naman natin maririnig ang alingaw-ngaw ng malakas na sigaw ni Luffy na umugong sa buong kagubatan ng Sunrealm. At sa isang ang nakapanlulumong tagpo ay makikita natin na kaya pala bigla na lang napasukan ng maraming dugo si Luffy ay dahil matagumpay na palang nasaksak ni Imsama ang kanyang katawan gamit ang bago nitong espada na Emptiness Sword Bohu. Kaya naman pala fam, ganun ang naging reaksyon ni Luffy kanina. Yun pala ay dahil hindi siya makapaniwala na bigla lang lumitaw si Imsama sa kanyang harapan. Kahit na nakita niya itong nakatayo sa isang bahagi ng kagubatan na malayo sa kanya, wala pang isang segundong nakakaraan. Ibig sabihin yan fam ay nagawa na naman ni Imsama na makapag-teleport mula sa pwesto na kanyang kinatatayuan, papunta sa mismong lugar kung nasan tumatakbo si Luffy. Grabe talaga fam, makikita natin dito na nagawa ni Imsama na may tarak ang buong talim ng Emptiness Sword Bohu, patagos sa may bandang pagitan ng tiyan at dibdib ni Luffy. At pagkatapos ng tuhugin ni Imsama ang katawan ni Luffy ay dito na niya tinuloy ang kanyang pagsasalita.
Sinabi dito ni Im-sama na ang dahilan raw kung bakit natitiyak niyang hindi talaga si Joy Boy si Luffy. Dahil hindi raw kailanman magiging ganito kahina si Joy Boy, katulad ng pinapakitang kahinaan ngayon ni Luffy. At para naman fam, hindi tayo mabitin sa napakatinding pasabog na yan, ay kagad na nga nating silipin ang mga mangyayari sa paparating na chapter 1189. Ang chapter na to ay pinamagatang King of the World. At sa umpisa ng chapter, makikita natin mukhang hindi ba nakontento si Im-sama sa ginawa niya kay Luffy. Dahil dito ay naglabas na naman ng isang panibagong sandata si Im-sama. At sa pangalawang pagkakataon ay sinaksak na naman niya si Luffy. Ang panibagong espadang yan fam ay tinawag ni Imu na si God Sword. At habang nakatuhog pa rin nga sa katawan ni Luffy ang dalawang espada, ay saka naman tinarak ni Im-sama ang mga espadang to sa Treasure Tree Adam. Ginawa yan ni Im-sama fam upang mapako ang katawan ni Luffy sa Treasure Tree Adam gamit ang dalawang espada na nakatuhog sa kanyang katawan. Pagkatapos naman niyang gawin ni Im-sama, ay kagad na naramdaman ni Usopp na tila ba merong masamang nangyayari kay Luffy ngayon. Dito na biglang lumipat ang eksena sa grupo ng Straw Hats sa sina Nami, Usopp, Frankie, Brook at Jinbei, kung saan makikita natin na tuluyan ng natunaw ang yelong bumabalot sa katawan ni Ganko. Subalit sa kabila nga fam ng pagkatunaw ng yelo, ay nanatili pa rin walang malay si Ganko. Pagkatapos niyan ay sinubukan naman ni Ragnar na balaan ng Straw Hats na wag nang ituloy ng mga ito ang kanilang binabalak na paggising kay Princess Shuri. At habang nangyayari naman yan fam, ay bigla na lang nagbalik sa alaala ni Prince Loki ang naging pag-uusap nila ni Shanks na naganap pagkatapos mawalan ng buhay ang kanyang ama na si King Harald. Sa maikling flashback na ito fam, ay makikita natin si Shanks na sinubukang paalalahanan si Prince Loki tungkol sa ginagawang paghahanda ng world government sa magaganap na malawakang digmaan sa hinaharap. Dito fam ay pinaalam rin ni Shanks kay Prince Loki na ang totoo talaga nilang kalaban ay ang hari ng buong mundo. Pagkatapos naman ng flashback na yan fam, ay bumalik na ulit sa kasalukuyan ng chapter, kung saan makikita na natin ngayon si Im-sama na pinagkalooban ng tig-isang mythical weapon ang kanyang mga holy knights sa sina Saint Summers at Saint Killingham. Ginawa yan ni Im-sama upang tulungan ang dalawa sa pakikipaglaban nila sa Straw Hats sa sina Zoro at Sanji. Para kay Saint Summers ay binigay ni Im-sama ang sandata na Sword of Wrath, samantalang Spear of Holy Command naman ang pinagkaloob niya kay Saint Killingham. Dito fam ay ni-reveal ni Im-sama na ang mga sandata pala na kanyang ginagamit pati na rin ang mga binigay niya sa dalawang Holy Knights ay pawang mga mythical weapons na pagmamay-ari ng 20 orihinal na hari na nagtatag ng world government 800 taon nang nakakaraan. Pagkatapos yan fam, ay dadako naman tayo sa dulo ng chapter kung saan makikita natin na aktong tatapusin na ni Im-sama ang buhay ni Luffy gamit ang isa na namang panibagong mythical weapon na tinawag niyang Shinshan Axe. Subalit sa punto nga natatama ng sandatang yan ni Im-sama, ay doon naman saktong dumating si Scopper Gaban at sinalagang atake ni Imu gamit ang kanyang signature weapon na palakol. Grabe fam, mukhang dito na ipapakita ni Gaban ang sinabi niya kay Luffy tungkol sa totoong kahinaan ng mga immortal na Holy Knights. Marahil ay may mataas na antas pa ng paggamit ng Conqueror's Haki na hindi pa natin nakikita sa kwento. At ngayon pa nga lang ipapamalas sa atin ni Gaban. Yun nga lang fam, dahil nga si Im-sama mismo ang kaharap niya dito, ay malaki ang posibilidad na baka hindi siya makasurvive. Gayon pa man fam, siguradong ito nang magiging susi para sa panibagong power-up na mangyayari kay Luffy na kanya namang kakailanganin upang matapadan ng walang katulad na lakas ng King of the World na si Im-sama. Pero sana naman hanggat maaari ay makaligtas si Gaban sa paghaharap nila ni Im-sama para naman hindi mauli lang anak niyang si Colon at syempre kawawa rin naman ang asawa ni Gaban na si Ripley. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Ano nga kaya ang magiging sunod na power-up ni Luffy? Meron pa kayang mas mataas sa Gear 5? O isa kaya tong higher level ng paggamit ng Conqueror's Haki? Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa makapigil hiningang chapter na to ha.
Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!